Esther chapter 4. Humingi ng tulong si Mordecai kay Esther. Nung malaman ni Mordecai ang lahat ng nangyari, pinunit niya ang suot niya. Nagdamit siya ng sako, naglagay ng abo sa ulo, at naglakad sa city habang umiiyak. Malakas at grabe yung pag-iyak niya. Pagdating niya sa may entrance ng palasyo, nag-stay lang siya sa labas kasi hindi pwedeng pumasok doon ang nakadamit ng sako. Sa lahat ng probinsya, kapag naa-announce na yung utos ng hari, nag-iiyakan ng malakas yung mga Jews. Nagfa-fasting sila, umiiyak at humahagulgol, at halos lahat sila nakadamit ng sako at nakahiga sa abo. Nung binalita kay Esther ng mga katulong niya at ng mga servant niya yung ginagawa ni Mordecai, nag-alala talaga siya. Pinadalhan niya si Mordecai ng mga damit na pampalit sa suot niyang sako, pero ayaw yun tanggapin ni Mordecai. So pinatawag ni Esther si Hatak, isa sa mga servant ng hari na inappoint para mag-serve sa kanya. Pinapunta niya si Hatak kay Mordecai para alamin kung anong ginagawa niya at bakit niya ginagawa yon. Pinuntahan nga ni Hatak si Mordecai sa plaza ng city sa harap ng entrance ng palasyo. Kinuwento ni Mordecai lahat ng nangyari sa kanya at kung magkano ang perang pinangako ni Haman para sa kaharian kapalit ng pagpatay sa lahat ng mga Jews. Binigyan ni Mordecai si Hatak ng kopya ng utos na in-announce sa Susa na nagsasabing patayin ang lahat ng mga Jews. Binili niyang ipakita yon kay Esther at i-explain sa kanya yung sitwasyon. Binilin din niya na pumunta si Esther sa hari para mag-request at makiusap para sa mga kababayan niya. Ginawa nga ito ni Hatak, at ito naman ang sagot ni Esther kay Mordecai. Alam ng lahat mula sa mga advisor ng hari hanggang sa mga tao sa probinsya na papatayin ang kahit sinong pumunta sa inner court ng hari, mapababae ka man o lalaki. Kung hindi naman niya pinatawag, makakaligtas ka lang pag inabot sa iyo ng hari yung gold na scepter niya. Pero 1 buwan na akong hindi pinapatawag ng hari. Pagkatanggap ni Mordecai ng message ni Esther, pinasabi niya ito, huwag mong isipin na porke nasa palasyo ka, mas ligtas ka kaysa sa ibang mga Jews. Pag nanahimik ka sa panahong gaya nito, may tutulong at magliligtas pa rin sa mga Jews na galing naman sa ibang lugar. Pero mamamatay ka, pati ang pamilya ng tatay mo. Pero malay natin, baka naman naging reyna ka para sa ganitong pagkakataon. Ito naman ang pinasabi ni Esther kay Mordecai. Sige, i-gather nyo lahat ng mga Jews sa Susa. Tapos mag-fasting kayo at mag-pray para sa akin. Huwag kayong kakain o iinom ng kahit ano sa umaga at sa gabi sa loob ng 3 araw. Ganon din ang gagawin namin ng mga katulong ko. Tapos nun, pupunta ako sa hari kahit bawal yon sa batas. Mamatay na kung mamatay. Tapos, umalis si Mordecai at ginawa lahat ng inutos sa kanya ni Esther. Esther chapter 5. Ang salo-salo para kina King Xerxes at Haman. Noong 3 araw ng pagpa-fasting, sinuot ni Esther ang damit niyang pangreyna at tumayo siya sa inner court ng palasyo, sa tapat ng kwarto kung nasan yung trono ng hari. Nakaupo ang hari sa trono na nakaharap sa entrance ng palasyo. Nung makita ng hari na nakatayo si Queen Esther sa inner court, natuwa siya dito at tinapat niya kay Esther yung gold na scepter niya. Lumapit naman si Esther at hinawakan ang dulo nito. Tinanong siya ng hari, "Ano yon, Queen Esther? Anong gusto mo? Ibibigay ko sa iyo kahit kalahati pa ng kaharian ko." Sumagot si Esther,
Kung papayag kayo, mahal na hari, gusto ko sanang i-invite kayo ni Haman mamayang gabi sa salo-salong hinanda ko para sa inyo. Pinatawag agad ng hari si Haman para masunod ang gusto ni Esther. Pumunta nga ang hari at si Haman sa salo-salong pinahanda ng reyna. Habang umiinom sila ng wine, tinanong ng hari si Esther, "Sabihin mo kung anong gusto mo at ibibigay yon sa'yo. Ano ba ang i-request mo? Ibibigay ko sa'yo kahit kalahati pa ng kaharian ko." Sumagot si Esther, "Ito po sana ang request ko. Kung natutuwa kayo sa akin at kung papayag po kayo, gusto ko sanang i-invite kayo ni Haman sa isa pang salo-salong ihahanda ko bukas para sa inyo. Tapos, sasabihin ko na rin bukas kung anong request ko." Plano ni Haman na patayin si Mordecai. Nung araw na yon, masayang umalis si Haman at maganda ang mood niya. Pero pagkakita niya kay Mordecai sa entrance ng palasyo na hindi man lang tumayo o nagbigay galang pagdaan niya, galit na naman siya dito. Pero pinigil niya ang sarili niya at umuwi na lang. Tapos, pinapunta niya sa bahay ang kaibigan niya at tinawag ang asawa niyang si Zeresh. Pinagyabang niya sa kanila kung gaano siya kayaman at kung gaano karami ang anak niyang lalaki. Kinuwento din niyang pinromote siya ng hari sa mataas na posisyon at sinabi pa niyang mas importante siya kaysa sa iba pang opisyal ng hari. Eto pa, sabi ni Haman, nagpakain si Queen Esther tapos walang ibang bisita, yung hari lang at ako. Bukas, invited ulit ako sa salo-salong hinanda niya kasama ang hari. Pero baliwala lahat ng ito hanggat nakikita ko yung Jew na si Mordecai na nakaupo sa entrance ng palasyo. So, sinuggest ng asawa niyang si Zeresh at ng mga kaibigan niya, di magpagawa ka ng mataas na pangpitay, mga 75 feet. Tapos, bukas ng umaga, sabihin mo sa hari na ipapitay doon si Mordecai. Tapos nun, masaya ka nang makakapunta sa handaan. Nagustuhan ni Haman ang idea na yon, kaya nagpagawa nga siya ng pangpitay. Esther chapter 6. Pinarangalan ng hari si Mordecai. Nung gabing yon, hindi makatulog ang hari kaya pinakuha niya yung official records ng kaharian simula nung naging hari siya at pinabasa niya yon ng malakas. Nabasa nila doon yung record tungkol sa pag-expose ni Mordecai ng plano ni Bigthana at Teresh na ipapatay ang hari. Sila yung dalawang servant na guard sa mga kwarto ng hari. Tinanong lang hari, anong binigay nating parangal o reward kay Mordecai sa ginawa niyang ito? Sumagot ang mga alipin, wala po. Tinanong ng hari, may officials ba akong nandito sa palasyo ngayon? Sakto namang kakapasok lang ni Haman sa courtyard. Nandun siya para ipakiusap sa hari na ipabitay si Mordecai doon sa pinagawa niyang pangbitay. So, sumagot ang mga alipin, nandito po si Haman. Gusto kayong makita. Papasukin niyo siya, sabi ng hari. Pumasok nga si Haman at tinanong siya ng hari, may tao akong gustong i-honor. Anong magandang gawin ko para sa kanya? Naisip ni Haman, malamang ako yung taong yon. May iba pa bang i-honor ang hari bukod sa akin? So, sabi ni Haman sa hari, para po sa taong gusto niyong i-honor, dapat ilabas ang mga damit na panghari, yung mismong sinusuot nyo. Iparedy nyo rin po ang kabayong sinasakyan nyo at suotan yon ng korona. Tapos, tawagin nyo po ang isa sa pinakamataas nyong official at isusuot niya yung mga damit sa taong i-honor nyo. Pasasakayin niya sa kabayo ang taong yun at ililibot sa plaza sa city habang sinisigaw ito.
Ganito ang ginagawa ng hari sa taong gusto niyang i-honor. Tapos sinabi ng hari, bilisan mo. Kunin mo yung mga damit at yung kabayo. Tapos i-honor mo yung Jew na si Mordecai. Nakaupo siya doon sa entrance ng palasyo. Gawin mo sa kanya lahat ng sinabi mo. So, kinuha nga ni Haman yung mga damit at yung kabayo. Tapos, sinuot niya yung mga damit kay Mordecai. Sumakay si Mordecai sa kabayo at nilid siya ni Haman sa plaza habang ina-announce sa mga tao. Ganito ang ginagawa ng hari sa taong gusto niyang i-honor. After nun, bumalik si Mordecai sa entrance ng palasyo at nagmamadali namang umuwi si Haman. Tinakpan niya ang mukha niya sa sobrang hiya. Kinuwento niya sa asawa niyang si Zeresh at sa lahat ng kaibigan niya yung mga nangyari sa kanya. Tapos, sinabi ng matatalino niyang kaibigan at ng asawa niya, hindi ka na uubra kay Mordecai. Kung Jew nga si Mordecai, hindi mo siya matatalo. Siguradong pababagsakin ka niya. Nag-uusap pa sila nung dumating ang mga servant ng palasyo at nagmamadaling sinama si Haman para sa salo-salong pinahanda ni Esther. Esther chapter 7. Pinapatay si Haman. Pumunta sina King Xerxes at Haman sa handaan ni Queen Esther. Pangalawang dinner na nila ito. Nung umiinom sila ng alak, tinanong ulit ng hari, Queen Esther, ano ba ang request mo? Sabihin mo ang gusto mo at makukuha mo yon. Ibibigay ko sa iyo kahit kalahati pa ng kaharian ko. Sumagot si Queen Esther, kung natutuwa kayo sa akin, mahal na hari, at kung papayag kayo sa request ko, gusto ko po sanang mabuhay pa ako at ang mga kababayan ko. Binenta kami, ako at ang mga kababayan ko, para patayin. Kung sana, ibebenta lang kami para maging alipin. Mananahimik na lang ako at di ko na kayo guguluhin. Pero planong wasakin at ubusin ang lahi namin. Tinanong ng hari si Queen Esther, sino ba yan? Nasaan yung taong nagplano niyan? Sumagot si Esther, yung kaaway at kalaban namin, si Haman, yung masamang si Haman. Takot na takot si Haman sa harap ng hari at reyna. Galit na lumabas ang hari papunta sa garden ng palasyo. Nakita ni Haman na desidido ang hari na parusahan siya, kaya nagstay siya sa loob at nagmakaawa kay Queen Esther na huwag siyang ipapatay. Nakadapa na si Haman kung saan nakapwesto si Esther nung bumalik ang hari sa kainan galing sa garden. Pagkakita dito ng hari, sabi niya, at may balak pa talaga siyang rapin ang reyna sa harap ko mismo, dito sa sarili kong palasyo. Pagkasabi nito ng hari, tinakpan na ng mga servant ang mukha ni Haman. Tapos sabi ni Harbona na isa sa mga servant ng hari, hindi lang po yan, mahal na hari. Nagpagawa pa si Haman ng pangbitay sa bahay niya para doon bitayin si Mordecai na nagligtas ng buhay niyo. Nasa 75 feet ang taas noon. Bitayin doon si Haman, utos ng hari. So, binitay nga si Haman sa pangbitay na pinagawa niya para kay Mordecai. Tapos, humupa na ang galit ng hari.